makarating. Boeing, ayan, sa wakas, nakarinig na tayo ng kakasuhan. Boeing, yung target niya magsampa ng kaso sa November 25 pa. November 25 pa rin. Bakit? Bakit hindi pa ngayon? Inip na yung mamamayang Pilipino. Panay kayo November pa rin. Bakit po ayaw ninyo ngayon na magsampa? Okay. Kaya lang, walang sasampahan si Boeing na plunder. Grabe, no? Hindi ko na talaga maintindihan. Okay. Basahin muna natin mula po to sa Inquirer.net. Ombudsman filing imprimis complaints by November 25. No plunder. Ayan po. Bakit kaya? No? Ay paliwanag lang po natin, no, ng konti, no. Yung pong under po, pag ang kaso po kasi depende po 'yan sa dami ng ninakaw mo, no? Pag ang ninakaw mo po ay under 50 million, yan po ay papasok lang sa graft and corruption. Yan po ang kaso mo. Graft and corruption. Okay. Pero po, pag mahigit 50 million, ang limbawa, ang pinag-uusapan natin ay 51 million na ninakaw mo, ayan po ay papasok na sa plunder. O, nagtataka po ako, billion po ang pinag-uusapan, ito po 50 million lang. Bakit walang makakasuhan ng plunder? 'Di ba? Ulitin ko po, no, ang kaso pong plunder o pandarambong sa Tagalog, yan po ay kakaso sa iyo kung ang ninakaw mo o yung pinaghinalaang ninakaw mo ay 50 million.1%. 50 million and 1 peso. Pag under 50 million, graft and corruption lang ang kaso mo. Ano ba pagkakaiba ng dalawa? Ang malaki pong pagkakaiba, yung plunder, no bail po yun. So pag ikaw po ay nagkaroon na kasuhan ka na, mayroon ka ng warrant of arrest, ikukulong ka na agad. Parang yung mga kaso po yan, kahit hindi pa po habang nililitis ka, nakakulong. Para pong yung kaso nila Tatay Digong tsaka nito ni Pastor Quebuloy, nakakulong na po sila kahit hindi pa po sila convicted. Nagtataka yung iba kasi. Yun po kasi yun, ganun po. Eto po, hindi po kasama dito si Martin. Sino lang po ba yung mga pangalan na nariyan? Di ba? Si Saldico. Meanwhile, habang nagkukwentuhan-kwentuhan tayo rito, unti-unti na po na naaalis ni Saldico yung kanyang kanyang eroplano, helicopter mula sa Pilipinas na dadala niya na sa ibang bansa. Sasabihin na naman. Pero hindi niya naman maibebenta. Napaalis nga natin eh. Napaalis nga yung pang hindi pa maibenta. Hindi ko maintindihan kung ano mga katwiran ng mga to. Teka pala muna, meron palang katwiran dyan yung gobyerno. No? Sinadya daw ng gobyerno. Magugulat kayo eh. Eto po. Ayon sa gobyerno natin, sinadya, hindi raw tayo hindi nabigyan ng zero tariff. Yan yung masakit eh. Hindi na tayo nabigyan ng zero tariffs. Tapos maririnig mo pa yung gobyerno natin. Asan na yun? Ito po. Sabi po ni the Philippines was not excluded from the United States latest 0% tariff concession. Yan. It opted out to protect
key local industries. O, nilinaw po ng Malacanang na hindi po tayo na itsepwera sa 0% tariff. Hindi daw tayo nag-apply. Kumati tuloy ang kilay ko eh. Ulitin ko po. Hindi po tayo, hindi sa binigyan ng 0% tariff, hindi raw po tayo nag-apply ng 0% tariff. O yan, mga businessman. Yan ang sagot ng ating Pangulo. Hindi naman tayo nag-apply kaya hindi tayo na-reject. Yun lang ang importante sa kanila eh. Yung magmukhang hindi sila, alam niyo yun, kasi yun na nga yun, Mr. President, bakit hindi kayo nakipag-negotiate? Inaamin nyo na hindi talaga kayo nakipag-negotiate at akalain nyo na maganda po yun. O ngayon, pag napalayas po yung mga BPO, sasabihin nyo, hindi kasi kami nakipag-usap eh. Hindi kasi kami Ay nako, anong klaseng presidente to? Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Eto na nga, sabi ni Ombudsman, there will be no plunder case in the first batch of complaints over alleged anomalous flood control projects to be filed by the Office of Ombudsman before the Sandigan Bayan by November 25. Walang papailan ng baka naman sa susunod kasi sa first batch daw eh. Pero ito po yung katwiran ni Boying eh. Kung bakit walang plunder. Plunder is overrated. Grabe. Remulla said, noting there have been very few plunder convictions in the past years. Kaya hindi po magsasampa, hindi po dahil uunahin lang yung mga sasampahan. Sinadya nilang hindi magsampa ng plunder kahit pwedeng sampahan ng plunder kasi raw overrated daw yung plunder. Hindi ko na maintindihan. Mahirap talaga pag yung ombudsman mo naniwala sa bendalo eh. No? Sometimes we have to bend the law. Kung ang tao po nakakasuhan ninyo ay qualified para kasuhan ng plunder, bakit hindi nyo po kasuhan ng plunder? Palabas lang? Ibig sabihin, kung hindi po plunder ang ikakaso nyo riyan, kahit bilyon-bilyon na ninakaw, makakalaya po yan. Tapos after 25 years, tsaka mahahatulan. At sasabihin na pag wala na interesan lahat, katulad ngayon. Siguro kung noon panahon na mainit pa yung Kalain-Rayleigh, pag dinismiss siya noon, magwawala yung mga tao siguro noon. Pero dahil ngayon may mas malaki na mga krimen kaysa sa ginawa nila Enrile, bali wala na lang. Nakuha po ninyo? Samantalang kung plunder po yan, habang dinidinig yung kaso, nakakulong na sila. Ano yung katwiran nila? Una, ano yung katwiran nila? Bakit daw matagal? Sabi daw, wag tayong mainip, di ba? Bakit daw wag tayong mainip? Kaya raw dapat tayo hindi mainip kasi sinisigurado nila na yung lahat ng sasampahan nila ng kaso ay makukonvict. Yun naman pala, bakit hindi po bakit hindi po ang ikaso ninyo sa kanila ay plunder? Para sa ganun, nakakulong na sila habang nililitis. Pinagdudusahan na nila. Ang gusto lang naman naming makita, may makulong eh. Ang dami nyo kasing requisitos eh. No?
Una, sabi nyo, huwag kayong matagalan dahil due process. Ibig sabihin, ang pagkaunawa po namin, kaya matagal kayo nagsasampa dahil ayaw nyong mapawalang sala. Kaya ilang buwan pa bago kayo magpapasya kasi sinisigurado ninyo na yung inyong isasampang kaso ay talagang will hold in court. Mapapanagot ninyo yung sasampahan nyo ng kaso. Eh bakit po ngayon, pwede silang sampahan ng kaso na non-bailable, bakit mamimili, sasabihin nyo na hindi nyo sila sasampahan ng kasong non-bailable? Dahil overrated? Ano yun? Another bend the law moment na naman? Katulad po niya, no? Si Pastor Kibuloy, non-bailable yung sinampan yung kaso. Hindi po siya nasasabi na convicted, nakakulong na. Ganun ang gusto sana naming makita rito sa mga magna na to. Dahil karamihan dito, ang kaibahan nito, panay yung mga magnanakaw na to, panay mga bilyonaryo. Kawawa talaga yung bayan sa inyo. Alam nyo, napakasimple lang po, hindi po kami abogado, no? Pero eto po ba mahirap pong unawain? Sabi nyo may 400 mahigit, 421 o kung ano pa man. Sabi ninyo mayroong 400 mahigit na flood control na ghost project. Eh di unahin nyo pong kasuhan yun. Hindi na kasi kinakailangan ng maraming ebidensya dun eh. Di po ba? Yung contractor nun, patunayan nyo lang na ghost project, yung contractor nun, yung mga taga DPWH na pumirma dun, lahat na nakapirma na completed na yun, kasuhan nyo na. Hindi po kami abogado pero parang simple lang po yung batas eh. Naningil kayo, naningil yung kontraktor. Para yung kontraktor, pwede nyo na mapiga yan. Ano ba ang ginawa nyo talaga? Bakit hindi kayo nakagawa? Eh kasi po ang laki ng hinihingi ni Congressman ganun. Kasi po ang laki ng hinihingi ni ganun. Panay sama na lang na loob ang binabato nyo sa amin. Alam nyo po, ito pa isa. Oh, DOJ, more DPWH executives applied as state witness in flood control probe. Marami pa rin daw nag-a-apply na state witness. Ang sinabi rito, halos ganun din yung mga sinasabi nitong DPWH, yung mga bago nag-a-apply, ganyan din yung sinasabi nila dun sa mga nauna na nag-apply. Ngayon yata hindi na interesado yung iba. Yung Diskaya, ayaw na. Ayaw na mag-state witness. Sinasabotahin nyo lang po yung mga ano nyo eh. Si Martin po, hindi nyo po matalino po masyado yan. Hindi nyo po mahuhuli yan sa mga paper trail. Yung pong sinasabi kong paper trail lang, pwede na. Kahit walang tumistigo. Kontraktor ka. Eto, binigay sa yung kontrata, wala ka na ipatayo. Ano po tawag doon? Hindi po pwedeng kasuhan yun? Engineer ka ng DPWH. Inspector ka, in-inspect mo, meron tinayo si kontraktor. Wala naman nakita ang taong bayan. May kaso na silang dalawa. Sino pa? Yung lahat ng pumirma na completed. Kasuhan nyo na lahat yung mga yan. O tama po kayo na moro-moro talaga lalabas yan kasi kung hindi po plunder yung ikakaso nyo riyan, pagkakaso nyo ng sa tao, magpapiyansa po yan, laya na po yan, congressman pa rin, hindi na siguro DPWH, pwede siya matanggal, pero nangungontrata pa rin. Naiinip na nga kami sa November 25 na pagsasampan nyo ng kaso eh. Tapos, wala pa palang plunder. Grabe talaga to.
Nakakatuwa talaga eh. Ah. Ang balita ko, si Gutesa pa masasampahan ng kaso eh. Walang ginawa yun, walang parte, nag-deliver lang ha. Inahaluan nyo po kasi ng kung ano, no, unahin nyo po yung flood control. Inuuna nyo pa si Martires. Gusto pa nilang halongkatin yung mga gusto pa nilang halongkatin yung mga ano ni Martires, yung mga napawalang sala ni Martires. Inuuna pa nila yung si Bongo, ugnayan ni Bongo sa Diskaya. Inuuna pang iimbestigahan daw uli yung mga war on drugs ni Tatay Digong, nakakulong na eh. 'Di ba? Wala ba kang ebidensya kayong napadala ron kaya kayo mag-iimbestiga sa war on drugs para maipadala nyo sa ICC? Sayang babayad.